Hello, good afternoon to everyone. This is Julie Vega. Welcome po dito sa Sulyap. Good afternoon, Tito Julie and Tito Marge. Good afternoon to you, Julie. How is Annalisa doing now in television? It's fine. Okay naman. And mag 4 years na kami this February 4. Everything's fine. Anong age mo ba nung nag-start ka sa Annalisa? I was about 12 years old. 12 years old. Kinuha nila ako, tapos yun na nga, nag-start na. Kasi before, kinukuha ako ng isang TV show, pero hindi pa ako libre noon, kaya bali hindi ko natanggap. Pero sumunod itong Annalisa. Siguro talagang yung Annalisa para sa akin talaga. Noong ito bang Annalisa, ang first na pasok mo sa TV? Yeah, aside from nag-guest ako sa mga TV shows, ito talagang Annalisa na naging show ko. Ako talaga si Annalisa, parang gano'n. So talagang identified ka na, no? Talagang minsan tawagin, si Annalisa. Oo, yeah. Minsan, talagang sanay na akong tawagin akong Annalisa kasi yun ang pangalan ko ngayon eh. Like, nung nag-birthday ako, nakalagay na Happy Birthday Annalisa, hindi na Julie Vega. Parang ganon. You think mas kilala na ngayon yung Annalisa kaysa sa Julie Vega? Hindi naman siguro, balance lang. Pero sa mga bata, like yung mga magiging na bata, ay, si Annalisa, yun ang unang bukang bibig nila. Minsan may nag-aaway pa, si Annalisa, hindi, si Julie Vega, hindi, si Annalisa, minsan may ganyan pa. I understand you're also a commercial model. Yeah, before nag-start ako sa TV muna, sa commercial, sa baby lotion, sa Band-Aid, tsaka ewan ko kung anong toothpaste, Proof, yeah. So, doon ako nag-start. I was mga 4 years old before. Tapos, nakita ako ni Bert Avellana sa LVN Studios. So, in-screen. Tapos ako para sa movie. So, doon na ako nag-start. Bago ko gawin yung Angelita, my very first movie na Julie Vega ako, nakagawa muna ako ng 4 na movies na Darling Postigo ko. Bali, kasi before, ang pangalan ko Darling Postigo. 4 years old ka nun? Yeah, mga 5. 4 ako naging commercial model, tapos mga 5 ako nag-start na gumawa ng movie. So, Darling Postigo pa ako noon, pero yung ginawa ko ni Angelita, yun ang first time na akong naging Julie Vega. Did you really aim or wanted to be an actress? Yeah, hilig ko talaga eh. Kasi before pa, talagang makikita na lang ng mami ko, uuwi siya dito sa bahay. Makikita niya ako eh, kinukunan na ako ng picture, ginagawa na akong model ng UST, model ng ganito, yung mga photographers na namin kilala. 16 years old ka ngayon, no? Yeah. Going to 17 this May. Layo pa. Layo pa. Next year pa. Huwag niyo na paalala. Tumatanda ako eh. Hindi. Kahit naman 16 ka, mukha ka pa rin 13 eh. Sana nga, kaya hindi ko na binabanggit minsan eh. Ilan kayo magkakapatid? We're 6 in the family. 5 brothers. I'm the only girl and I'm the youngest. Nako, talagang darling talaga. Yeah, parang basketball. Kaya nga, kaya nga ang nickname ko, Darling, because I'm the darling daw of the family. Pero, mukha yatang lumalaki ako, napapalitan yata yung nickname ko. Now they call me Tata. Tata? O, bigla naman matanda. No, it's parang langga, parang darling din. Pinapangit lang. Sometimes my brothers call me parang, croc, ganyan. Because before, nagkaroon ako ng sakit na, yung, tigdas, yung gano'n. Nagmukha daw akong crocodile. Kaya, they call me croc na, yung gano'n. Masarap ba maging only girl at mayroong 5 brothers? Well, masarap. In a way na talagang you feel like you're the boss, na you're the darling of the family, really. Pero, minsan weird. Kasi, wow, bago ako umalis ng bahay, ang dami kong pagdadaanan. Ang dami kong, para akong nasa army, kasi bago ako umalis ng bahay, i-check muna ng isa kong kapatid yung suot ko, i-check yung ganyan. So,
Okay naman kasi masarap naman yung may kapatid kang tumitingin sa'yo, lalo na sila ang nagsasabi kung anong maganda sa akin, ganun. So, it's nice na magkaroon ng brother na ganun. Sabi mo kanina para kayong sa basketball, sabihin sila ang team, ikaw Ako ang muse. Ang daddy ko ang coach. Mami ko ang taga-cheer. Tapos yung pet dog ang mascot. Oo. Kung makikita nyo lang yung pet dog ni Julie, ang cute-cute, taba-taba. Taba. Her name is Chichi, pero I call her now Chiba. Kasi ang taba niya eh. And how many films have you done so far? Mga 20 or 30 na. Simula nung 5 years old ka? Yeah. Kasi hindi naman ako gumagawa ng talagang sabay-sabay, talagang lagari. Because mahirap din eh, since I'm studying, mahirap yung dodobling ko yung oras ko, tapos masasacrifice ko naman ang pag-aaral ko. So, siguro mabuti yung one at a time since nag-aaral pa ako. Pag bakasyon naman pwede. You think mas marami kang ginawang films noong child star ka pa lang kaysa yung ngayon? Well, kasi nung ginagawa ko yung like, after kong gawin yung Angelita, since may contract ako kay Tito Larry, may kasunod na kagad. Like now, parang free naman ako if ever kung sino naman ang gustong kumuha sa akin, kukunin ako. So, ngayon, meron akong chance na pumili kung alin yung movie na talagang gusto kong gawin. Talagang na-feel mo ba yung, yung transformation from a child actress to a more mature actress, medyo pang-adult na? Yes, because nag-start ako, imagine, pag minsan naiisip ko, nag-start ako, anak lang ako ni ganito, ganyan. Tapos kung umarte ako, ganito lang. So, parang ang nangyari sa akin, parang merong changes yung kada pelikulang ginagawa ko, merong changes sa acting ko, parang natututo ako, parang marami akong natututunan sa mga ginagawa ko whenever makikita ko, mali yun, yan ang dapat kong i-correct. So, pag gumawa ako ng another movie, nababago ko yung mga hindi ko gusto. So, pero siguro, since tayo talaga, hindi talaga tayo masasatisfy, di ba? Kaya, never akong nasatisfy sa mga ginagawa ko. Hindi ako satisfied. Ano ba ang iyong most memorable film? Most memorable film, yung Angelita. Because that is my first movie na Julie Vega ako. Tsaka yung Lovingly Yourself, and since dream role ko, one of my dream roles ang ginampanan ko, yung role ni Linda Blair. Kahit yung maikli lang yung part ko, at least nagawa ko, na-feel ko yung hirap ng, nako, mahirap pala yun. Yung maposes. Yeah. Kasi nung ginagawa namin yung movie niya, talagang maraming mga bagay na nangyari, gano'n. Tsaka talagang kung dun sa ibang movies ko, talagang may poise ako, may glamour, lahat. The more naman na nawala ako dun sa kasi alas 4 ng umaga nagtatanggal ka ng mga cotton sa katawan mo na may glue, na may spirit gum, na lahat. Kaya ang hirap. Pero ang sarap. Parang after nun, nakita mo yung resulta ng movie, natuwa ako. Kasi parang yung pinaghirapan ko lumabas. For sure, meron kang mga na-experience, no? Dahil na tagal ka na rin sa pelikula. Yung mga tinatawag na mga showbiz problems, no? Anong sa palagay mo sa yung mga na-encounter na na-experience mo na ang talagang pinaka mabigat mo na naging problema sa show business? Siguro yung intrigue. Sa lahat naman tayo, intriga. But, siguro naman, like, fortunately, hindi pa naman ako naiintriga ng ganun kasama. Yung talagang, pero marami akong mga intrigang pinagdaanan na siguro nagpapasalamat na rin ako dahil kung hindi ko napagdaanan yun, hindi siguro ako ganito ngayon. Yung mga intrigang yon, parang tinanggap ko as a constructive criticisms. Tsaka, the more na sinasabihan nila ako, the more na nagbabago naman ako. So, parang, in a way, tinulungan ako. Kasi, parang, na-challenge ako eh. So, siguro, dahil doon. But, siguro, swerte ko na rin kasi hindi pa naman ako naiintriga ng masama naman na
super. Pero kahit sino talaga sa amin, pag tinanong mo, yun talaga ang sasagutin. Intriga. Yeah. Well, alam ko marami ka ng awards na receive, no? Pwede bang sabihin mo sa amin yung mga awards na na-receive mo na? Yung major awards, yung twice na FAMAS Awards. Tapos, Saan yan? for the movie Durugin si Totoy Bato and Angelita, of course. Tapos, one, That is as a child actress. yeah, as Best Child Actress. Tapos, Best Child Performer ako ng Metro Manila Film Festival nung 19, di ko na alam sa For Kapit Gatas. Usually, no, ang mga young stars, no, nakaparis mo, or should we say, young actresses, usually binibigyan niya ng ka-love team, no? Of Yeah. course, yung iba, tuloy-tuloy na talagang may ka-love team sila, tapos yung iba naman, sa umpisa binibigyan ng love team, tapos hindi rin natutuloy, bigla na lang nagsusolo din. Ikaw din ba, na-experience mo rin yung ganun? Siguro pinipilit nilang maging ka-love team ko talaga si Albert. Pero siguro since nasa tao rin naman yun kung talagang bagay sa'yo, if they think na na talagang siguro nasa tamang age na ako para magkaroon ng ka-love team, i-accept nila. Pero sa ngayon, may ka-love team ako pero it's not that effective. Hindi ganun ka-effective. Hindi pag like yung minsan pag merong magka-love team, pag nakita yung isa, kasunod kagad yung pangalan ng isa. Sa akin hindi naman ganun kasi nagsusolo ako. Meron din akong like may TV show akong kasama si Albert. So okay lang. Ang love team naman sometimes nakakatulong sa dalawang tao. Like, lalo na pag tinanggap kayong dalawa ng publiko. So, nakakatulong sa inyo yun. Pero siguro sa akin, since start naman ako lang mag-isa, nagkaroon ako ng ka-love team, ngayon, pwedeng mag-end up din ako or pwedeng gumawa din ako ng movie na ako pa rin mag-isa, maski na may ka-love team ako, ganun. Now, doon naman sa mga artists na hinahangaan mo, I mean including artista, direktor na mga hinahangaan mo. Sino dito sa atin sa local? Directors, Lino Broca, Mario de los Reyes, Marilu Diaz-Abaya, marami sila Sa mga artista naman natin? Charito Solis, Susan Roses, Lolita Rodriguez, tsaka Boots Anson Roa. Talagang pandrama. Yeah, yung mga professional. Kasi nakatrabaho ko na sila except for Tita Lolita Rodriguez. Nakasama ko siya. I was only 5 years old. No, nakasama ko siya. Tapos si Tita Chato, si Ninang Susan. Masyado silang professional kasi. Kaya masarap silang katrabaho. Yung talagang pag sinabi, ganitong oras, nandun ka na sa set. Ganitong oras, talagang nandun na siya. Talagang, minsan nga, maski puyat na puyat ako, talagang hindi na ako matutulog. Maunahan ko lang sila sa set Para hindi nakakahiya. Maski maaga ka pa, hindi nakakahiya. Ganun. Ano naman ang pinapangarap mo na mangyari sa career mo, no? Yung projection mo, yung goal mo. Siguro, gusto ko lang i-follow ang footsteps ni Tita Chato, Charito Solis. Kasi pag sinabi mong Charito Solis, parang pinag-uusapan yung tunay na artista. Yung hindi lang, she's not just an actress. Parang pag sinabing artista, ganyan lang yan. Pero she's a professional. Talagang, talagang respetado. Tsaka, ewan ko, basta, magaling Alam nyo nga pala, itong si Julie Vega, she's also a singer. Could you tell us about your record? Yes, I have my first single under Emerald Records and it's out in the market, released na last October 15. So, pwede na silang makabili. It's entitled Somewhere in My Past under Emerald Records. It's composed by Mondo Rosario. You think you're ready for an LP? Sana, I hope. I'm still crossing my fingers. Is there anything else you'd like to add, to say to the listeners, to cap our conversation? I just want to tell them na don't forget Annalisa and also
my first single under Emerald. It's entitled Somewhere in My Past. Sana wag nilang kalimutan. Okay, thank you very much.